Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jocelyn at ngayon pag-uusapan natin ang issue kay Erwin Tulfo. Siya ba ay isang Filipino citizen or US citizen? So paano kaya nabunyag ang mga fraudulent acts or ang fraud na ginawa niya tungkol sa pag-apply ng US citizenship? Usap-usapan sa Pilipinas ngayon si Erwin Tulfo, aka Erich Sylvester Tulfo. Tumatakbo siyang senador sa Pilipinas at nakakwestiyon ang kanyang citizenship dahil ang qualification dapat ay natural-born Filipino citizen. Nako, gumising na dapat ang mga Pilipino sa pagboto sa mga politicians. Kailangan tignan nyo kung merong integrity at credibility at qualifications ang mga tatakbong kandidato. So tignan natin kung ano ang nangyari dito kay Erwin Tulfo. Alam mo ba, kaya hindi ko kagad nasagot, nasa bakasyon ako. Alam mo naman yun, diba? Nagpaparelax tayo. Nagpaparelax. hindi mo naman tatangkilikin yung tao kung walang ginawa, kung batugan, kung nagnakaw, etc. Ayan, yung mga nagnakaw. Hindi ka naman nagnakaw ng pera. Naungkat ang kanyang history ng pag-serve sa US Army. So sabi niya kasi na nakakuha siya ng US citizenship dahil merong nag-recruit sa kanya sa US. And then meron ding napabalita na siya ay ipinanganak sa Hawaii. So meron kasing sulat ang US Embassy sa kanya at na-revoke ang kanyang US passport. Tignan natin ang timeline na ito. So, 1988 to 1992, nag-serve siya sa US Army. At makakapag-serve ka lang sa US Army kung ikaw ay isang US citizen or permanent resident or isang green card holder. So, sabi niya, nag-serve siya sa US Army. So, sabi niya ito initially, nag-serve siya na siya ay isang US citizen at ipinanganak sa Hawaii. Noong 2008 ay na-convict siya for libel ng Supreme Court at nag-fine siya ng 6,000 pesos per count. Noong 2022 ay inappoint siya as Secretary of Social Welfare and Development. Kaya lang ay na-bypass ang kanyang appointment dahil na-question ang kanyang American citizenship at libel conviction. Pero noong 2023 ay naging Deputy Majority Leader siya ng Philippine House of Representatives. Napakarami niyang inconsistencies sa kanyang mga statements. Kinlaim niya initially na siya ay isang US citizen at ipinanganak siya sa Amerika. Pero kinlaim din niya na siya ay isang Filipino citizen din for purposes of running for public office. Inamin niya na siya ay isang TNT or tago ng tago. Ito po yung mga undocumented migrants na kadalasan po kapag ikaw ay isang Pilipino, meron kang tourist visa. Kaya lang, hindi ka na bumalik sa Pilipinas. So, ibig sabihin, nagstay ka sa US beyond your period of legal stay. So, hindi ka na umuwi. So, tinatawag silang tago ng tago dahil sila ay mga undocumented migrants na wala po silang tamang papeles for immigration purposes. May nabalita na na-revoke ang US passport ni Erwin Tulfo. So tignan po natin kung ano po ba ang totoong nangyari. Itong dokumento na ito ay galing sa US Embassy at meron pong ginawang investigation kay Erwin Tulfo. So during this investigation, na-reveal na si Erich Sylvester Tulfo. Ito po yung kanyang ginamit na pangalan noong nasa Amerika po siya. Sabi niya ay ipinanganak daw siya sa Hawaii noong December 30, 1965 at ito ay hindi totoong identity. Ang totoo po ay siya si Erwin Tulfo na pinanganak sa Tacloban City. So, noong September 14, 2022, nag-apply po siya ng US visa. Ito pong G2 visa para sa mga government officials. Sa kanyang application ay inadmit niya na siya ay
ipinanganak sa Pilipinas. Nung time na nag-apply siya ng US visa, hindi niya alam na may record din pala ang US ng kanyang US passport. Ngayon, dito talaga na-discover na na-issuehan siya ng US passport based on fraudulent acts. Akala niya nung nag-apply siya ng US visa na hindi madidiscover na meron siyang US passport. Pero ang kanyang US passport is under the name Erich Sylvester Tulfo. So, malakas ang loob niya na mag-apply ng US visa at gamitin ang kanyang pangalan na Erwin Teshiba Tulfo. So, hindi niya alam na ang US ay merong mga information or data na kanilang ginagamit para malaman kung ikaw ay nagsasabi ng totoo sa iyong mga statements kung mag-apply ka ng US visa. Paano nakakuha ng US passport si Erwin Tulfo? Si Erwin Tulfo ay gumamit ng pangalang Erich Sylvester Tulfo para makakuha ng US passport noong 1991 at nakapag-renew din siya noong 2001. At after that, nag-renew ulit siya noong 2011. So, based ito sa kanyang allegedly US citizenship status. So, nakakuha siya ng US birth certificate dahil yun ang kanyang nilagay sa pag-apply niya ng US passport. So, ibig sabihin, hindi siya nag-apply as a US citizen or nag-naturalize as a foreign national or US citizen. So, ibig sabihin, kung nag-falsify siya ng kanyang US citizenship, ay Pilipino pa rin siya as if wala pong effect ang pagkuha ng citizenship dahil nakuha niya ito by illegal means. So, mali yung sinabi niya na siya US citizen at na-reacquire niya ang kanyang Filipino citizenship dahil mare-reacquire mo lang ang iyong Filipino citizenship kung ikaw ay natural-born Filipino at nag-apply ka as a US citizen by naturalization. So, ibig sabihin, nagsinungaling po siya at hindi po totoo na nag-reacquire siya ng Filipino citizenship at nawala na ang kanyang pagiging US citizen. So, ito, inamin din niya na wala talagang oath of allegiance sa pag-acquire ng American citizenship. May karapatan pa ba itong tumakbo bilang mataas na opisyal ng ating bayan? Oo. Ang sagot ko lamang dyan, Bay, hindi ko ipaubaya sa ilang vlogger po ang desisyon o sa ilang bayarang basher at mga troll dahil ang pagpapasya po ay nasa taong bayan. Tama. Doon po sa mga botante ang pagpapasya. Kung gusto po nila ng isang Erwin Tulfo sa Senado, nasa sa inyo po yan. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. I hope everyone is staying safe and have a great day.